Bantay sa ilog. Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Joey ng Bulacan. Kasalukuyang 27 years old. Pero 17 years old ako nang mangyari ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Ang gabi kung kailan namatay ang isa kong pinsan at kamuntikan ding sumunod agad kaming mga natira. Kung hindi po sa maagap na tulong ni Lolo, malamang patay na kami dahil sa katigasan ng mga ulo namin. 2013, nasa Isabela po ako noon. Kasama ko ang dalawa sa pinakamalalapit kong mga pinsan na sina Ashley at Harry. Naroon kami para magbakasyon kina Lolo at Lola. Maayos naman po ang lahat nang makarating kami. Tuwang-tuwa kami kasi nagluto si Lola ng masarap na biko. Tapos nakasama namin ang dalawa pa naming mga pinsan na sina Jason at Martha. Mga pinsan naming taga-roon lang sa Isabela. Nagpalipas lang po kami ng gabi noon, tsaka nagpasyang magliwaliw kinabukasan. Nagsimula kami sa may taniman ng prutas ni Lolo, hanggang sa naisip namin ni na Ashley at Harry na tumungo sa mga bahaging di pa namin nararating. Marami pa po kasi kaming hindi napupuntahan doon, lalo kapag dumadalaw kami. Tapos balita pa namin, maraming mga magagandang tagong lugar sa paligid. Subalit, tumutol agad sina Jason at Martha. Sabi nila, marami rin daw kasing mga alanganing lugar, lalo sa may kakahuyan at mga sapa. Mapapahamak lang daw kami kapag itinuloy namin ang balak. Tinanong sila ni Harry kung saang lugar mapanganib at kung bakit. Tinuturo nila ang isang partikular na sapa, pero hindi naman sila makapagbigay ng rason. Basta wag na lang daw kaming makulit. Ang kaso, nangulit pa ng nangulit si Ashley. Nakuha po kasi talaga ng mga sinabi nila ang interes namin. Alam ninyo na po, kapag sinabihan ang mga kabataang delikado sa isang lugar, lalong magkukumahog na marating at makita iyon. Nangatwiran po sina Jason at Martha na alanganin daw ang lupa sa may sapa. Madulas sa bandang gilid, tapos maraming biglang lalim sa ilalim. Kaya raw napakaraming nalulunod doon. Bida ko naman, ilang ulit na kaming nakarating ni na Ashley at Harry sa mga delikadong ilog at bundok. Wala lang sa amin ang simpleng sapa. Gusto lang talaga naming makita yun para sulit ang bakasyon namin sa Isabela. Uminit palalo ang alitan naming magpipinsan noon, Sir Jupiter, hanggang sa padabog nang umalis sina Martha at Jason. Kung gusto raw namin ni na Ashley at Harry na tumuloy, hindi na nila kami pipigilan. Pero hindi na nila pananagutan kung may mangyaring masama sa amin. Nakakangilupong isipin ang katigasan ng ulo naming tatlong taga-syudad. Hindi na nga kami nakinig. Ang yabang pa namin habang naglalakad papunta sa may gubat. Nagtatawanan habang nagkasundong papatunayan naming magiging ayos lang kami. Pasado 5:00 ng hapon po nang may matanaw kaming isang sapa. Sir Jupiter,
Talagang napakaganda po ng sapang iyon. Kahali-halina. Naistatwa po kami sa kinatatayuan namin nang makita yon kasi napakalinaw po talaga. Gabaywang po yung tubig, tapos napakabanayad ng daloy. Tanaw mula sa ibabaw ang mga isda, bato, at halaman sa ilalim. Sumasalamin din sa daloy ang mga nasa paligid ng sapa, kagaya ng mga berdeng puno at maging ang namumulang palubog na araw. Hindi na po kami nagsayang ng oras ni na Ashley at Harry. Agad kaming lumusong at nagtampisaw sa tubig kahit pa wala kaming baong pambihis na mga damit. Gaya nga po ng inaasahan namin, napakalamig at napaka-presko ng sapang iyon, bagay na alam naming hindi namin ma-enjoy sa syudad. Padilim na nang may napansin si Ashley na isang babaeng nakatayo sa may pampang ng sapa. Mahaba ang buhok at dilaw na duster ang suot. Medyo malayo po siya, pero nakaharap sa amin, kaya napansin ko ang kanyang mukha. Napakaganda po niya, Sir Jupiter, ngunit nakasimangot. Bagya nga po akong natigilan kasi pansin ko talaga sa korte ng kanyang mga mata at labi ang lungkot. Natauhan lang ako nang tinapik ako ni Harry sa balikat. Grabe ka talaga, Joey. Basta chicks, wagas ka talagang makatitig no? Napikon po ako at tinulak ko si Harry sa tubig. Natawa naman si Ashley sa nangyari, kaya sumabog ang kulitan at ingay namin doon sa sapa. Ilang minuto ring nawala ang atensyon ko sa nakita naming babae. Subalit nang maalala ko, nanlaki ang mga mata ko. Kasi nakita ko na lang siyang nakalutang sa banayad na tubig. Buhok at duster lang niya ang natanaw ko noon, Sir Jupiter. Nakalublob sa tubig ang katawan at mukha niya, kaya lumalabas na wala siyang malay. Nagtaka naman kaming tatlo kasi hindi naman namin siya napansing lumusong sa tubig. Hindi rin namin siya narinig na humingi ng saklolo o kahit mag-ingay habang nalulunod. Kinabahan kami kahit hindi namin siya kilala, Sir Jupiter. Sino ba namang hindi, di ba? Yung kabarin mismong yun ang nagtulak sa akin para lapitan at saklolohan yung babae. Nakakakonsensya naman kasi kung wala akong gagawin. Gabaywang pa rin po ang tubig habang papalapit ako sa babae, Sir Jupiter. Subalit noong malapit ko na siyang maabot, biglang gumuho ang lupa sa ilalim. Hindi ko yun napaghandaan. Nagkakawag ako habang sinusubukang makatapak sa lupang pinanggalingan ko, pero wala akong matapakan. Sinubukan ko namang maiahon ang sarili, pero pakiramdam ko, hinihila ako ng tubig pa ibaba. Ilang saglit pa, napadilat ako habang nasa ilalim ng tubig nang may kumapit sa braso ko. Malamlam ang liwanag, pero naaaninag ko po ang mukha ng babae. Iba na ito sa una naming nakita. Bagamat ganoon pa rin ang hugis, kulay putik na ito at dilaw ang mga mata. Hindi na rin ito malungkot kundi nagngangalit sa galit habang nakatitig sa akin. Napakahigpit ng pagkakakapit ng kamay niya sa braso at batok ko. Pilit niyang pinipigil ang ulo ko na makaahon. Sumasakit na ang daluyan ko ng hangin dahil sa tubig na nakapapasok sa ilong at bibig ko. Unti-unti na akong nawawalan ng ulirat nang maramdaman kong may iba pang mga kamay na humablot sa akin.
Nang magising, nasa bahay na ako ni na lolo at lola. Nakahiga ako sa isang papak. Tapos naroon din sa kwarto sina Ashley, Harry, Martha at Lola. Pawang hindi maipinta ang mga mukha. Humahagulhol din sina Ashley at Martha. Inasikaso ako agad ni Lola nang magising ako. Kahit nanghihina, pinilit kong itanong kung anong nangyari. Paano kako kami nakabalik sa bahay ni na lolo at lola? Sir Jupiter, nagulantang ako nang sabihin ni Harry na patay na si Jason. Tinangkaraw akong saklolohan ni na Harry at Ashley noon, lalo na nang mapansin nilang iba na ang anyo ng misteryosang babae. Bigla namang dumating sila Jason at Martha kasi pinapasundo raw kami ni na lolo at lola. Nahimtakutan ang dalawa nang makitang nahuli na sila, subalit kahit takot, lumusong din si Jason sa tubig para tulungan si Harry na mailigtas ako. Si Harry ang humila sa akin habang si Jason naman ang pumipigil sa babaeng halimaw. Sa kasamaang palad, ibinaling ng halimaw ang pansin kay Jason at mabilis niya itong hinila pailalim. Nakaahon ng natitirang mga pinsan ko, dala ako na walang malay. Nagsumbong po sila agad kina lolo at lola, Sir Jupiter. Ang kaso, bangkay na lang ni Jason ang nadatnan nila nang bumalik sa sapa. Nangungulay putik ang balat at butas ang leeg. Bagay na inaasahan na ni na lolo at lola kasi wala raw ibinabalik na buhay ang bantay ng sapa. Wala po akong magawa kundi umiyak na lang din, Sir Jupiter. Kasalanan ko po Kasalanan namin ni na Ashley at Harry. Kung nakinig lang sana kami kina Jason at Martha, wala sanang mapapahamak. Okay pa po sana kung isa sa aming tatlong pasaway ang namatay, pero hindi talagang si Jason pa na nagbigay ng babala sa amin. Noong gabing yun, hinarap naming tatlo ang matinding pagkamuhi ng mga magulang ni Jason. Kahit si Martha, ayaw na rin po kaming kausapin. Akala namin yun na lang ang magsisilbing parusang papasanin namin hanggang makauwi sa syudad. Pero meron pa po pala, Sir Jupiter. Bandang 11:00 na po noon. Kahit wala pang pahinga, nagmamadali kami ni na Harry at Ashley na mag-impake. Mahigpit kasing sabi ni Lolo na kailangan naming makaalis kaagad. Hindi man niya sinabi kung bakit, pero hindi na kami naglakas loob na sumuway. Bandang 11:30 po nang lumabas kami ng bahay ni na Lolo at Lola, dala namin ang mga gamit namin. Minamadali kami ni Lolo kasi medyo malayo pa ang tatahakin namin papunta sa kung saan kami makakasakay. Ilang minuto lang, napansin kong lumalambot ang lupang tinatakbuhan namin. Napatingin ako kay Lolo. Kita ko sa liwanag ng buwan na balisang-balisa ang kanyang mukha. Nang mapansin kong naging maputik na ang daan, tuluyang naging kilabot ang nakikita ko kay Lolo.
Lalo niya kaming minamadali pero nahihirapan kami dahil sa mga bagaheng dala namin. Nagulat na lang kaming lahat nang biglang natumbas si Ashley dahil sa isang kamay na humila sa kanyang binti. Hinihila siya palubog sa putik. Sigaw siya ng sigaw habang hinihila naman namin siya pabalik. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting umahon mula sa putik ang babaeng halimaw. Kulay putik pa rin po ang balat at dilaw ang mata. Halatang halata, naggalit na galit ito sa amin. Ayaw bitiwan ng halimaw si Ashley. Kita ko na lang na napaantanda si Lolo tapos bumuntong hininga ng malalim. Pumulot siya ng malaking bato saka hinampas sa mukha ng halimaw. Sumigaw ng napakalakas ang halimaw, Sir Jupiter. Nabitiwan din niya si Ashley na agad naming hinila paangat. Dali-dali kaming tumakbo kahit naiwan na ang ilan sa mga bagahe namin. Napakalakas na ng pagkabog ng dibdib ko noon. Pakiramdam ko lilipad na ang kaluluwa ko sa takot para sa buhay namin. Sa kabutihang palad, nakarating kami sa bahay ng isa naming tiyuhin. Doon kami sasakay ng isang owner-type jeep papunta sa terminal ng bus. Laking gulat naming magpipinsan kasi sumama sa amin si Lolo. Paliwanag niya, hindi na siya pwedeng mamalagi sa lugar kasi nasaktan niya ang bantay ng sapa. Nakauwi po kami sa amin. Sina Ashley at Harry sa kani-kanilang lugar sa Metro Manila. Habang kami naman ni Lolo dito sa Bulacan. Dahil sa nangyari, napilitan si Lolo na ibenta ang kanilang lupa doon sa probinsya kasi malamang daw na tinandaan na siya ng bantay. Hindi na rin kami pwedeng bumalik na magpipinsan doon kung ayaw pa naming mamatay. Kahit nga po si Martha, pinalipad ng kanyang mga magulang sa kanilang kamag-anak sa Negros. Lahat ng ito dahil lang sa pagiging palalo namin nina Ashley at Harry. Kung nakinig lang sana kami, hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Sana hindi magbubuwis ng buhay si Jason. Sana hindi magkakaroon ng samaan ng loob sa angkan namin. Sana hindi namumuhay sina lolo't lola ngayon ng malungkot at malayo sa kanilang bukid. Hanggang dito na lang po ang kwento namin ng mga pinsan ko, Sir Jupiter. Bilang pahabol, tandaan sana ng bawat isa sa atin na makinig sa mga babala, lalo sa mga lugar na hindi natin kabisado. Tapik ng pulubi. Good day, Sir Jupiter. Itago ninyo na lang ako sa pangalang Aldwin. 19 years old po from Makati. Isa sa mga tinatawag na rich kids ng marami ngayon. Kahit middle class lang naman ang family namin. Hindi ko po sinasabi ito para magyabang, Sir Jupiter. Instead, I'm saying this para malaman ninyo kung ano ang ugaling nagpahamak sa akin. Ugali ko that almost cost me my life.
ang pagiging mayabang at matapobre ko. Nangyari po ito noong April, just last year. Nasa short Baguio vacation kami noon ng mga friends ko. 8 po kami lahat, pero 6 kaming nauna. Susunod na lang daw yung 2 pa, and we agreed na sa isang park sila hintayin. Di ko na lang po sasabihin kung saang park. Nag-book po muna kami ng hotel, tapos pumunta na kami sa park. Hindi pa man nakakababa ng kotse, napakunot na ang noo ko kasi maraming pulubi sa park. Ayoko po kasi talagang lumapit sa mga pulubi, Sir Jupiter. Kasi ang dudungis po nila at madalas ang pabaho. Unahan ko na po kayo, sorry po. Ito po ang tingin ko sa mga pulubi nang mangyari itong isasalaysay ko. Pagtingin na naghatid nga po sa akin sa isang matinding kapahamakan. Bumaba naman po ako ng kotse kasi mukhang may area naman doon na hindi gaanong pinupuntahan ng mga pulubi. Sinabihan din kasi ako ng mga friends ko na sana hindi na lang ako sumama kung hindi lang din ako lalabas ng sasakyan. Nag-enjoy naman po ako sa bonding time namin doon. Pero nagulat na lang ako nang may kumalabit sa braso ko. Nang nilingon ko, napapitlag ako kasi isang nanlilimahid na taong grasa ang nakita ko. Napakadungis. Nagmumukha na nga pong itim ang green niyang t-shirt. Nakalahad ang palad niya sa harap ko para manlimos. Hindi ko napigil ang sarili ko na mapagtaasan siya ng boses at mapagsalitaan ng masasama. Ano ba kuya? Tumayo ka nga, dungis-dungis mo, madudumihan damit ko dyan sa ginagawa mo eh. Tumugon naman po siya na humihingi lang daw siya ng konting pambili ng pagkain. Bulyaw ko naman pabalik maghanap siya ng trabaho kung gusto niyang kumain. Parents ko ang nagtatrabaho para sa akin tapos ibibigay ko lang ang pera sa isang tamad na tulad niya. Ano siya, siniswerte? Naitulak ko po siya ng medyo malakas. Kumunot ang kanyang mukha at pinanlisikan ako ng mata. Kaya binanatan ko pa siya ng mga malulutong na mura hanggang sa nagulat na lang ako nang tinapik niya ako sa may braso. Saka tumakbo. Pinakalma ako ng mga kaibigan ko. Pinahiran ko naman ng tissue ang braso ko pero napakainit na talaga ng ulo ko noon. Ilang saglit pa po napalingon kaming lahat nang may nagsalita ilang metro mula sa amin. Habulin niyo yun, iho. Kailangan mo siyang matapik pabalik. Kung hindi, may mangyayaring masama sa'yo hanggang sa mamatay ka. Hindi ko maipaliwanag pero bigla akong kinabahan sa narinig. Isang matandang babae po ang nagsalita, Sir Jupiter. Pulubi rin pero hindi naman kasing dungis noong tumapik sa akin. Tumalikod din siya agad at lumayo sa amin, subalit nag-iwan siya ng makahulugang tingin sa akin. Buong araw po noon hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng matandang babae. Nakabalik na lang kami sa hotel at lahat tumatakbo pa rin sa isip ko ang nangyari. Nakakapanibago kasi madali lang naman akong kumakalma kahit mainitin ang ulo ko. Unti-unting sumasakit ang ulo ko kay isip, Sir Jupiter. Kaya nagpaalam na ako sa mga kaibigan kong magpapahinga na ako. Nakatulog naman po ako agad sa kwarto ko. The thing is, nagising ako bandang hating gabi. Nangangatal at nanginginig, yung tipo ng panginginig dulot ng lagnat.
Nahihilo rin ako at napakasakit ng ulo ko. Inalis ko ang kumot ko para sana bumangon. Ngunit nahintakutan ako nang makitang puno ng mga pulang marka at bukol ang katawan ko. Mabilis ko pong tinawagan ng mga friends ko. Swerte naman at may gising pa sa kanila. Kitang-kita ko kung paano sila nabigla nang makita ang kalagayan ko. Mabilis nila akong dinala sa ospital para mapatignan kaagad, ngunit hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang nangyari sa akin. Kailangan pa raw ng maraming examinations. Bumalik muna ako ng hotel noong gabing yun. Sinamahan ako ng 2 sa mga kaibigan ko sa kwarto ko. Habang nakahiga sa kama, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang tapik ng taong grasa at ang sinabi ng matandang babae sa akin. Hanggang sa hindi nakapagpigil ang kaibigan kong si Oscar, sabi niya sa akin, "Bro, pwede huwag kang magalit. But I have to be honest. Gumugulo sa isip ko ang sinabi ng matanda kanina sa park. I may sound crazy but paano kung may kinalaman yun sa kalagayan mo ngayon?" Sir Jupiter, yun din mismo ang lihim kong iniisip that time. Pero hindi ko maiwasang lalong kilabutan na marinig yun sa iba. Minungkahi naman ni Oscar na subukan naming hanapin ang matandang babae para magtanong. Pagsapit ng umaga, ramdam kong lalo akong nanghihina, Sir Jupiter. Nagpaalam naman si Oscar para kausapin nga ang nasabing matanda. Pagbalik niya, nangangatal pa rin ako at dumami pang lalo ang mga pantal-pantal ko sa katawan. Sabi ni Oscar, isang sumpa raw ang binigay sa akin ng taong grasa. Wala raw ibang lunas kundi ang matapik ito pabalik. Kung hindi, in worst case scenario, mamamatay ako. That's the first time I felt real fear, Sir Jupiter. I don't wanna die. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya nagpatulong po ako sa mga friends ko para makabalik sa park. Subalit nag-alangan din ako kasi paano ko naman matatapik ang taong grasa? Nanghihina pa po ako noon eh. Fortunately, nakaisip ng plano ang isa ko pang kaibigan na si Trinity. Hinanap at hinabol ni na Oscar ang taong grasa, Sir Jupiter. Binabato nila ito habang sinisigurong hindi naman matatamaan. Sadyang tinatakot lang para tumakbo nang hindi nila nilalapitan. Nakakatakot din kasi baka sila naman ang matapik. Siniguro nilang papunta ito sa lugar kung nasaan ako. Ako naman po naghihintay sa may malaking puno. Pinagsuot nila ako ng jacket na may hood para hindi agad makilala. Nang malapit na ang taong grasa sa kinaroroonan ko, lumabas ako, hinarang ang kanyang daan, saka ko siya tinapik pabalik. Gumuhit ang matinding takot sa mukha ng taong grasa. Mabilis siyang tumakbo palayo habang dama ko namang unti-unting bumubuti ang pakiramdam ko. Totoo nga po, Sir Jupiter. Gumaling nga ako makalipas lang ang ilang oras. Tumuloy na kami sa gala namin sa Baguio at hindi na nagkaroon ng aberya. Subalit noong pauwi na po kami, napadaan kami ulit doon sa may park. Hindi na po kami bumaba sa kotse pero tanaw naming nakahilata sa isang tabi ang taong grasa. Puno ng mga bukol at pantal-pantal ang buong katawan. Di namin sigurado kung wala lang bang malay o talagang patay na po.
ayaw po naming lapitan eh. Kahit paano, nakonsensya po ako. Hindi naman kasi siya magagalit kung binigyan ko na lang ng konting barya. Maayos naman po kasi siyang nanghingi noong una bago ko niyabangan. Sa ngayon, eto po, nalusaw na ang pagiging matapobre ko. Natutunan ko po kasing hindi naman masama ang magbigay. Kung kaya naman. Tao rin naman sila kagaya natin, sadyang nasa mahirap na daan lang ng buhay. Pero bago ko po tapusin itong liham ko, may itatanong lang sana ako sa mga listeners. Opo, tumutulong naman na ako sa mga pulubi. Kaso, may napapansin din po akong mga abusado na. Yun bang mga nananakit na talaga kapag hindi binibigyan? Ang lalaki naman ng mga katawan at mukhang may kakayahan namang magtrabaho. Kaya po, tanong ko lang. Kayo ba, ano ang ginagawa ninyong palatandaan kung kailan magbibigay sa mga pulubi at kung kailan hindi? Dahil nga po sa nakaraan ko, hindi pa ako sanay sa mga ganito. Gusto ko pong matuto sa inyo. I-comment ninyo lang po ang mga sagot nyo. So, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan din kayo sa story ko. Take care always.